Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sir, about SONA na lang muna kami. Your expectations for the 5th SONA Qualapang? Very challenging itong year dahil ang dami ng mga analysts, rating agencies na downgrade yung ating economic growth. Ang ating original projection 5 to 6% ngayon nasa 3.5 to 4.5%. So with that, makaka-apekto yan sa poverty reduction natin, makaka-apekto yan sa employment. So yan naman ang magiging thrust ng Senate, yan naman yung aking expectation sa SONA na how do we jumpstart our economy so that we get back on track. You think the impeachment, may space ang about sa impeachment sa SONA, or do you want to hear something about the impeachment ongoing, sir? Well, ang impeachment is purely the function of the Senate, so hindi ko in-expect na pag-uusapan ng Presidente yan sa kanyang SONA kasi constitutional responsibility yan ng Senado. At ongoing naman siya. About impeachment trial, sir, it's been 3 weeks. Satisfied kayo, sir, sa... Yes, very satisfied, smooth, at yung mga coordination, pag-issue ng subpoena, security, lahat naman ay maayos. So I thank the presiding officer for making it smooth at maganda naman yung mga deliberations natin sa impeachment trial. Sir, pwede kami magtanong about dun sa request ng OPP dun sa catering, kung yun po ba ay i-allow po nila sa hotel? Actually, pinag-aaralan namin yun, but off-top. Dahil nga papasok ang budget, dahil marami kong committee hearings na gagawin, nakikita ko na kakailanganin namin mag-rent ng space sa PICC. And obviously, nagamit yung aming committee hearings sa committee offices sa impeachment. So with that, we will need additional funds to rent the offices. So in short, wala kaming pondo para magbigay ng pagkain sa prosecution. Wait, yung PICC, sir, ay for your hearings or inilipat din ng impeachment? No, for the budget hearings. For the budget hearings. How much are we looking at? Pinapost out na namin ngayon. Kasi ngayon, ang available na committee rooms, 3 lang. So kung sunod-sunod na yung budget hearing, at ini-expect namin mabigay sa amin yung NEP by middle of August. So, kailangan talaga paspasan yung budget hearing. Plus yung mga committees pa, of course. So, hindi kasya yung 3 committee rooms sa budget and other committees. SP na, yung letter ba kay DPP na nasagot na ba yun? Hindi ko pa nagsasagot dahil pina-finalize pa namin lahat itong arrangement. So it's not a no yet, sir? It's not a no yet? O it's a no We already? cannot afford it, in short. No, because we will have to rent the space in PICC. So aside from yung cannot afford it, ay hindi sa gusto ko, pwede mo kayo, pwedeng sagutin ang pagkain ng lawyers, yung Decision na yan ng management ng Senado kung papayagan o hindi. But it's a basic issue of budget. Dahil nga hindi kaya ng budget dahil mayroon tayong ibang gastusin. We have to prioritize, of course, yung budget hearings at committee hearings. Ang magiging priority will be how to jumpstart our economy. Dahil nakikita mo malaking issue natin this year. So, tinignan namin yung mga LEDAC bills at yung mga LEDAC bills in-identify namin kung ano yung mga pagagamit for economic jump-starting. Tinignan din namin yung mga batas na pwedeng gamitin for social safety nets tulad ng AX bill, tulad ng geriatric hospital. So, pinag-cluster namin. Sir, sorry, kung impeachment trial ng Monday to Wednesday morning, session ng hapon, hindi na nangyayari yung mga committee hearings specifically the budget? Ang
kausap ko yung mga senators, so we're planning to hold committee hearings and budget hearings Thursdays and Fridays. Sir, maghiya naman kayo ng party sa zone. Sir, assessment yung effect ng yung party will be expecting to see I don't predict kung anong sasabihin ng Presidente. But one of the things that gusto natin lahat marinig is paano hindi na mauulit itong corruption na nangyari last 2025 doon sa flood control issue. Hindi lang yung making people accountable, kung hindi, ano ba yung mga reformang ginawa ng DPWH, ano bang ginawa ng ibang ahensya para hindi na maulit yung ganitong flood control issue. Nag-umpisa yan with the budget. In 2026, we put in a lot of safeguards in the budget. May transparency, may safeguards. But yung execution side, yun ang gusto natin ipakita. Sir, anong gagawin po sa letter ni Senator Marcoleta? We're still to be honest about it, hindi ko pa siya masyado nababasa. So, nakapilitin. As soon as binigay na sa amin yung NEP, we will schedule the DBCC and the budget hearings ASAP. So, based on my experience last time, to be honest about it, last time nag-reenact tayo for 4 days. So, hindi na pwede maulit yan dahil mabagal na ekonomiya natin, wala pa tayong bagong budget, maapektuhan ng 2027 economic growth natin. It's going to be a challenge, honestly. Kagaya ngayon, may karoon ng 2 hearing. On the average, isang hearing is about 4 to 5 hours. So, budget hearing, minsan tumatagal pa. So, it's really going to be a challenge. But, ano rin, when we're with the chairman, si Senator JB, kung paano natin i-schedule mabuti. Kaya, basta sa mga tinitignan namin, para sabay-sabay na hearing, magrenta ng committee rooms sa PICC. SP yung mga hindi Thursdays and Fridays yun. SP yung mga hindi nagawa ng Senado nung may gulo dito noon. May tingin mo ngayon na offset na yon under your leadership? Ako nakafocus muna ako sa trabaho. No? I am not focused on whether ma-offset o hindi. Ang importante yung trabaho natin ay umuusad na. So, nagpapasalamat nga ako kay Senator Erwin, kay Senator Bang dahil inumpisan nila mag-hearing na sa mga importanteng mga issues. So, makikita natin ito in the next few weeks. Okay, thanks. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.